Inabot na tayo ng dilim ah. Oh, di pa naman ako nakapagdala ng flashlight. Oo nga eh. Ito naman si Aling Sinang. Aalis pala. Hindi na lang iniwan yung bayad dun sa mga tindera niya. Pero ayos pa rin yun. Nakalibot naman na tayo sa bayan, hindi ba? Sus, para namang hindi ka dun lumaki, Simon. Kabisado mo na ang lahat ng sulok roon eh. Eh, iba naman yung gala natin na kasama ka, no? Hindi hamak na mas masaya. Ewan ko sa'yo, ang dami mong alam. Talaga? Ang hindi ko lang alam ay kung kailan mo. Teka, Simon, tao yun hindi ba? Ha? Ayun o, andoon sa ilalim ng puno ng mangga. Oo nga. Baka lasing lang yun. Doon na inabot sa ilalim ng puno. Puntahan kaya natin. Hindi naman kasi karaniwan na may humahandusay dyan pag lasing eh. Hala, Simon! Isang babae! Oo nga, tingnan mo, Rosa. Yung mga braso niya puro supasa at galos. Basag-basa din yung damit niya at yung talampakan niya puro sugat na. Ano kaya nangyari sa kanya? Kawawa naman. Simon, iuwi kaya natin siya sa bahay. Paano kung... Simon naman, hindi ka ba naawa sa kanya? Naaawa, pero hindi naman kasi natin alam kung anong totoong nangyari sa kanya eh. Paano kung may humabol pala sa kanyang masamang loob? Tapos nadamay tayo. Rosa, hindi normal na makakita ng ganito ha. Pero hindi rin natin siya pwedeng... Simon? Ano yun? Alin? Ayan o, doon sa loob ng kakawian. Itim na baboy. Pero laki naman yan. Parang triple yan ng normal na baboy ah. Oo nga, kung ganun, totoo pala ang kwento-kwento sa baryo. Ay, Simon, dali, kunin mo na yung babae. Ipasal mo na sa likod mo. Hindi natin siya pwedeng iwan dito. O dali, tulungan mo ako. Tara Rosa, papalapit na yung limaw. Takbo na. Oo, bilis. Isang pagbati sa iyo, Madam Venus, at sa lahat ng followers ng channel na to. Ako si Rosa, isang tubong antike. Isa sa mga lugar kung saan talamak ang mga kwentong kababalaghan. Sa panahon ngayon, marami ang nagsasabing kwento at alamat lamang ang mga kababalaghan sa aming probinsya. Subalit kung ako ang inyong tatanungin, masasabi ko ng harapan sa inyo na hindi lang basta mga sabi-sabi ang naririnig niyo tungkol sa antike. Lalo ang kung tungkol sa mga aswang. Nay! Nay! O Rosa, ano bang nangyarit hingal na hingal ka? Pawis na pawis pa at sino ang... Oh, ikaw rin Simon. At teka, sino yung babaeng pasan mo? Ano bang nangyayari dito? Magsabi nga kayo. May nakita po kami dun sa may daan. Isang malaking baboy na itim, Nay. Sa sobrang takot ho, kumaripos po kami agad ng takbo ni Simon. Malaking baboy? Oho, parang triple pa yung laki sa normal na baboy eh. Parang mas malaki pa pang sa kalabaw. Diyos mio. Sinasabi ko na nga ba? Mawalang galang lang po, Aling Sioni. Rosa, ako ba pwedeng ibaba ito? Medyo mabigat na ho kasi. Ay, oo nga. Sino ba kasi yan? Oh, dito Simon. Dito sa mahabang upuan na to. Ihiga mo rito. Sino ba yan? At bakit puro galos ang katawan? Kawawa naman. Nakita po namin doon sa manggahan. Naawa po kami na eh. Kung hindi po namin siya kinuha, baka kung anong sinapit niya sa kamay ng malaking baboy na yun. Ay, sa bagay. Pero sigurado ba kayo sa nakita ninyo? Oo, napakalaki ho talaga nun. Tapos parang ang tutulis ng balahibo ng baboy na yun. Naaninginag ko rin yung mga pangil niya noon. Ako, ang hahaba. Nay, hindi kaya totoo na yung kwento-kwento dito sa atin? Yung tungkol sa aswang, siguro hindi talaga nasisiraan si aming Flora. Maaaring yung anak niya. Maaari. Bukas na bukas rin sasabihan ko si Kalusyo tungkol sa nakita ninyo. Ang problemahin na muna natin ay ang babaeng to. Opo, Nay. Ako po ang bahala sa kanya. Lilinisin ko lang po muna yung mga sugat niya. Tapos siguro bukas naman, pwede na rin natin siyang dalhin kay Kalusyo. Sige.
Pero ano nga kayang nangyari sa kanya at kung mayroon mang nasa likod nito? Sino? At bakit nito ginanito itong babae? Oh, gising na ata. Huwag na po ninyo akong saktan. Hindi na po. Patawad po. Nanaginip lang ata. Oo nga. Pero sa tingin ko, pareho kayo ng pinagdaanan, Rosa. Ganyan na ganyan ka rin nung matagpuan kita. Ang pinagkaiba lang, napakabata mo pa noon. Hindi na ako nagkomento sa sinabing iyon ni Nanay Shoni. Bigla kasing bumalik sa alaala ko ang mapait na sinapit ko sa kamay ng aking tiyahin na siyang nagpalaki sa akin. Bigla na lamang kasing nawala ang mga magulang ko pagkatapos kong ipanganak. Walang araw akong hindi sinasaktan ng tiyahin ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ako daw ang malas sa pamamahay na iyon, kaya ganon. Tumakas ako mula sa kanila at napadpad ako sa baryo ni Nanay. Nang masigurong tulog pa ang babae, ay sinimulan ko na agad siyang linisan. Hindi siya nagising. Panay lamang ang ungol niya at pagmamakaawa habang nakapikit. Marahil ay labis ang kanyang pagod. Matapos siyang malinisan, ay pinakisuyuan ko si Simon na ipasok siya para mabihisan man lang at tuluyan nang makapagpahinga. Oh, anong problema? Ayos ka lang ba? Nasaan ako? Sino ka? Minahon ka. Hindi ako masamang tao. Ako si Rosa. Nakita ka namin kagabi sa may manggahan. Sugatan ka kaya dinala ka na muna namin dito. Nasaan si tatay? Nasaan siya? Narito ba siya? Wala siya rito. Ligtas ka rito. Nagugutom ka ba? Tamang-tama, patapos na akong magluto. Tara, kumain na tayo. Iniabot ko ang aking kamay sa kanya. Nag-alangan pa siya nung una at tinitigan muna ako. Bakas ko ang takot sa mga matang iyon. Halata na napakahirap ng kanyang pinagdaanan. Subalit sa halip na ipakita na nalulungkot ako, ay pinilit kong ngumiti. At doon na niya iniabot ang kanyang kamay sa akin. Oh, dahan-dahan naman sa pagkain. Baka mabuluhan ka naman yan. Oh, ito. Kape. Salamat. Hindi ko na alam kung ilang araw na akong hindi kumakain. Ganun ba? Pero, ano ba talaga nangyari sa'yo? At saka, anong pangalan mo? Pasensya na. Hindi pa pala ako nakapagpakilala. Ako si Amanda. Taga-Rohats ako. Rojas? Malayo-layo yun, mula rito. Oo. Tumakas ako mula sa tatay ko. Palagi niya kasi akong sinasaktan. Tinatawag niya akong anak ng aswang. Anak ng aswang? Anak ka niya? Kasi yung tunay kong ina bigla na lamang nawala noong bata pa ako. Tapos naging usap-usapan na aswang raw ito kaya nagtago. Pero wala yung katotohanan. Mabuting tao ang aking ina. Hindi siya aswang. Hindi kami aswang. Oh, uminahon ka. Wala naman akong sinabing masama ang nanay mo. Magmula nang kumalat ang balitang yun tungkol sa nanay ko, nilayuan na kami ng mga taga-baryo. Wala nang tumatawag kay tatay para sa trabaho. Nalulong siya sa sugal at kapag natatalo, ako ang pinagbubuntungan niya. Siya ba ang may gawa ng galos sa katawan mo? Oo, lasing na lasing siya. Tapos, Tumayo ako tumabi kay Amanda. Hinimas ko ang kanyang likuran at ipinaramdam ko sa kanya sa abot ng aking makakaya na naiintindihan ko siya. Alam ko ang ganong pakiramdam. Ang sakta ng taong pinagkakatiwalaan mo. Ng taong kinakapitan mo. Tinanong ko siya kung may idea siya kung nasa ng kanyang nanay. Pero wala siyang naisagot sa akin. Basta na lamang di umano itong nawala.
gising na pala ang ating bisita. Magandang umaga po. Pasensya na po kayo at... Nako, wala kang dapat ihingi ng paumanhin, Iha. Sige na, magpatuloy ka na sa pagkain. Amanda, siya si Nanay Shoni. Nay, ito naman po si Amanda. Amanda? Aba at napakagandang pangalan. Kumusta naman ang iyong pakiramdam? Maayos naman po. Masakit ang katawan pero ayos naman po. Maraming salamat po sa inyo. Mabuti kung ganun. Hala sige, kumain ka na dyan. Rosa, pasuyo sana ako ng kape. Huwag mong lalagyan ng asukal, ha? Sige po, saglit lang po. Sumabay na kumain si Nanay Sioni sa amin. Dito ay muling napag-usapan na nangyari kay Amanda. Ikinuwento niya rin kay Nanay ang mga sinabi niya sa akin. Kaagad kong nakita ang awa sa mukha ng nanay-nanayan ko. Niyakap niya si Amanda, sabay sinabing halos pareho kami ng naging karanasan. Ibig sabihin, Oo, hindi ko tunay na ina si Nanay Shoni. Napadpad ako dito noong 11 taong gulang pa lamang ako. Kagaya mo, inabuso rin ako. Sinaktan, kaya naiintindihan din kita. at kung gusto mo, maaari kang manatili rito. Talaga ho? Oo naman. Maliban na lang kung may iba ka pang balak puntahan. Wala po. Wala na po kung ibang kamag-anak. Ang totoo, hindi ko po talaga alam kung saan ako papunta. Ang inisip ko lang po ay ang makatakas mula sa tatay ko. Kung gayon dito ka na. Ligtas ka dito at walang mananakit sa'yo. Salamat. Salamat talaga. Oo nga pala. Rosa, nalalapit na ang pista. Gaya ng dati, tayo ang naatasan na manguna sa pagsabit ng mga banderitas at sa paglalagay ng palamuti doon sa gitna ng baryo. Aba ay darating daw ang mayor sa pista kaya kailangan maghanda. Ganun po ba? Sige po na. Makikipag-ugnayan na lamang po kina Kalusyo. Marami naman pong kabataan dyan na maaasahan natin. Maaari rin ba akong tumulong? Aba oo naman. Rosa, isama mo itong si Amanda nang makalibot man lang. Sige po. Pero Amanda, sigurado ka pang ayos ka na? Oo, Rosa. Salamat. Oo nga pala. Mag-iingat kayo at huwag masyadong magpapagabi. May mga kakaibang nangyayari sa baryo ngayon. Kakaiba ho. May kinalaman po ba yung nakita namin kagabi? Hindi ko alam pero malamang na oo. Magpaparonda na raw si Kalusyo sa gabi. May ilang mga alagang hayop kasi na nagkamatayan. Pugot ang mga ulo at sinisip-sip ang dugo. Hala, nakakatakot naman. Hindi pa nga nahahanap yung pumaslang sa anak ni Aling Flora. Oo, kaya mag-iingat. Huwag muna pupunta sa masusukal na lugar at huwag na huwag magpapaabot ng dilim sa daan, lalo na kung mag-isa. Malinaw ba, Rosa? Naiintindihan ko po. Iyon ang unang beses na may nangyaring ganoon sa baryo. Magmula nang dumating ako doon. Tahimik doon. Magkakakilala ang mga tao at walang nag-aaway. Wala ring nababalita ang nakawan. Kaya nang kumalat ang bali-balita tungkol sa sinapit ng anak naming kabaryo at mga pinapatay na mga alagang hayop, ay nabalot na rin ng takot ang mga tao. Nagsimula ang paghahanda sa kapistahan ng aming baryo. Taon-taon ang selebrasyon at sinisikap ng lahat ng taga-roon na gawing espesyal ang kapistahang iyon na tumatagal ng 3 araw. At magmula nung mapadpad ako doon, kami na lagi ang nakatoka sa mga dekorasyon. Gamit ang mga makukulay na mga papel at mga gamit na mga plastik, ay gumagawa kami ng mga makukulay na banderitas. Rosa! Rosa! Oh, Simon! Ang aga niyo namang magsimula sa mga banderitas. Anong maaga? Sa susunod na linggo na ang pista. Isa pa, libre ako ngayon dahil sa makalawa pa ako magdadala ng gulay at maniningil sa bayan. Kaya sinamantala ko na para maturuan ko na rin to si Amanda. Amanda, yung ano? Oo, yung natagpuan natin sa may manggahan.
Tsaka saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang ulit bumalik? Bakit? Namiss mo ba ako? Uy, sa araw lang ako hindi nakakadalaw ha. Ewan ko sa'yo, Simon. Biro lang. Si tatay kasi nagpapasama sa kabilang bayan. May trabaho siya doon tapos nagpapatulong sa pagbubuhat ng mga gamit. Ah, kaya. O ano, tutulong ka ba? Oo naman, pero teka. Nasaan yung Amanda? Ah, oo. Sandali. Tawagin ko muna. Amanda? Amanda! Sandali! Nariyan na! Ano yun, Rosa? Ah, ito nga pala si Simon. Yung kinakwento ko sa'yo na kasama kong nakakita sa'yo sa manggahan. Yung nagbuhat sa'yo papuntang bahay. Ah, ganun ba? Salamat sa'yo, Ginoo. Uy, makaginoo ka naman. Si Mona lang ang tawag mo sa akin at saka si Rosa talaga yung dapat mong pasalamatan. Tumulong lang naman ako eh. Kahit na, salamat pa rin sa'yo. Pero pamanhin, kailangan ko nang bumalik doon. Tinuturuan ko kasi si Cecil na magdikit ng mga banderita sa lubid para makapagsabit na mamaya o kahit bukas. O sige, pero magpahinga rin kayo ha. At saka bago lumabog yung araw, magligpit na kayo dyan para hindi tayo gabihin. Oo, naiintindihan ko. Sige, maiwan ko na kayo. Oh, huy. Ano nangyari sa'yo at nakatulala ka kay Amanda? Ganda niya, no? Mas maganda sa akin? Hindi. Ibig ko sabihin, oo maganda siya pero hindi naman yung iniisip ko, no? Eh ano? Hindi ko alam pero nung tinignan niya ako sa mata kanina parang may ko anong kilabot yung naramdaman ko. Ha? Ilabot? Ganun ba siya kaganda para kilabutan ka? Baka kilig. Hindi. Ilabot ng pagkatakot yung naramdaman ko, Rosa. Hindi ko mapaliwanag pero pakiramdam ko may kakaiba sa babaeng yun. Ewan ko sa'yo. Ang mabuti pa nga, tulungan mo na ako dito. Para naman may matapos tayo ngayong araw at makarami pa bukas. Kaagad namang sumunod sa akin noon si Simon. Pero sandali muna siyang napatitig muli kay Amanda. Seryoso ang mukha niya at tila nangangamba. Subalit hindi ko na siya inusisa pa ng tungkol doon. Ang totoo ay may lahing manggagamot si Simon. Kilala sa baryo ang namatay niyang lolo bilang isang magaling na manggagamot. Wala nga lang nagmana sa kanila ng kakayahang iyon. Kaya naputol sa kanilang lolo ang panggagamot ng kanilang pamilya. Pero may mga pagkakataong may kakaibang nararamdaman itong si Simon. At may mga pagkakataong ang mga kutob niya ay tumatama. Uy, Simon. Salamat ulit sa pagsama mo sa akin ha. Wala yun. At saka mabigat para sa iyo yung mga gulay, no? Tapos may bali-balita pa tungkol sa gumagalang aswang. Mahirap na, no? Baka mamaya makasalubong mo pa yun eh. Ay, oo nga pala. Naalala ko. Sabi pala ni nanay, nagkaengkwento daw sila ng kalakihang iyong baboy nung nakaraang gabi. Ang kaso, nagtatatakbo raw. Inabol daw nila sa may bundok. Eh ang kaso, hindi naabutan. At walang naglakas loob na pumasok doon sa masukal na bundok. Wala talagang papasok doon. Kung sa talamak ang balita tungkol sa mga engkantong nanguha ng tao doon, napakarami ding ahas. Oh, Simon, may tao doon, no? Eh, teka, si Amanda ata yun. Pamilya rin damit niya eh. Yun kasi yung binigay ko sa kanya. Teka, Bakit? Lapitan na natin. Baka mamaya kung ano pala nangyayari sa kanya. Eh, kwento ko naman sa'yo yung mga pinagdaanan niya, hindi ba? Hindi na sumagot si Simon kaya tumakbo na ako at tinawag si Amanda. Subalit natigilan ako nang makitang duguan ang kanyang harapan. Mayroon ding bakas ng dugo sa kanyang mga kamay. Rosa? Oo, ako nga. Ano nangyari, Amanda? Malapit nang dumilim ah. Bakit narito ka pa malapit sa kakahuyan at duguan? Ayos ka lang ba? Ha? Hala? Bakit ako may dugo? Amanda! Amanda! Nasaan ka? Nanay Shoni! Nanay Shoni, narito kami! Nanay! Oh, Rosa! Amanda! Anong nangyari?
paano kang napunta rito? Pasensya na po. Hindi ko alam. Ang natatandaan ko lang ay inutusan po ninyo ako magkatay ng manok para sa hapunan. Tapos, ginilitan ko yung manok at tumalsik sa akin yung dugo. Tapos, hindi ko na po. Nahimatay ka bigla. Inilipat kita sa sala. Kumuha lang ako ng pamalit mo at pagbalik ko ay wala ka na. Ay, nako, Rosa, Simon, mabuti na lamang at kayo ang nakakita sa kanya. Oo nga po. Tara po, umuwi na tayo. Umitilim na. Amanda, ayos ka lang ba talaga? Kaya mo bang maglakad pabalik? Oo, kaya ko. Pasensya na po kayo. Hindi ko po talaga alam ang nangyari. Hayaan mo na. Baka nga dala lang din ng labis sa takot mo yan. Alam ko mahirap kalimutan ang mga pinagdadaanan mo. Tara na. Kapag hindi mo kaya, sabihin mo lang sa akin. Mga 5 minutong lakad din mula sa bahay namin ang lugar kung saan nakita namin si Amanda. Pagdating sa bahay ay tinanong ko siya kung nangyari na ba iyon sa kanya noon. Subalit hindi pa raw. Iyon daw ang unang beses na nakaranas siya ng ganun. Wala nang kakaibang nangyari ng gabing iyon. Lumipas ang mga araw. Natapos na din kami sa paggawa ng mga palamuti at nagsimula na ang unang araw ng kapistahan. Grabe, kitang-kita yung mga pailaw dun sa gitna ng baryo dito sa inyo. Ang saya na siguro dun ngayon. Ako, matatanda ang bida dun ngayon. Bukas na tayo pumunta kapag naroon na si Mayor. Sigurado maraming pakulo dun kapag nagkataon. Tama si Simon, Amanda. Bukas din yung labas ng mga iba't ibang mga pagkain na matatamis na gawa sa niyog. Kaya bukas na tayo pumunta rin. So ngayon, magpahinga na muna tayo. Oh, Simon, ito pa ang mani. Sige, salamat. Magandang gabi sa inyo mga binibini at ginoo. Baka gusto niyong bumili ng sisiw na to. Murang-mura lang. Sisiw po? Oh, sisiw po ba ng ano yan? Sisiw ng manok. Mayroong ding sisiw ng bibay kung gusto mo. Bumili na kayo at sasamahan ko ng libreng hula. Hula? Ayos yung palibre niyo, Manang ah. Medyo kakaiba. Aba, oo naman. Isa pa, ang mga sisiw na dala ko may dalang swerte. Ganun po ba? Patingin nga po ng mga sisiw ninyo. Itinaas ng matandang iyon ng manipis na telang itim na tumatabing sa itinutulak niyang maliit na kariton na nababalot ng manipis na screen. May 3 palapag iyon. Ang pinakababa ay walang laman. Sa pangalawang palapag noon ay may mga sisiw ng bibe at ang nasa pinakataas ang nagpatigil sa aming lahat. Mga sisiw iyon ng manok, subalit itim ang kulay ng mga iyon. May kakaiba ng kilabot kami naramdaman sa kanya. Itim na itim kasi ang lumang bestida ng suot. Puti ang nakatilintas na buhok at halos lubog nga ang magkabilang niyang pisngi sa kapayatan. Bakit naman po ganyan yung mga sisiw ninyo? Yung karaniwan makukulay. Yung inyo naman itim lahat. Kakatakot tuloy. Yan kasi ang paboritong kulay ko, Iha. Isa pa para maiba naman, di ba? Nako, Manang. Ayoko naman po kayong dismayahin pero nahihirapan po kayong makabenta niyan. Lalo na't karaniwan na mga bumibili niyan, mga bata. Sigurado ka ba, Iha? Sa ibang mga lugar na napuntahan ko, ubos lagi ang aking paninda. Iha, huwag mong huhusgahan ang mga bagay ng patiuna. Hindi yan maganda at nakakatuwa. Pasensya na po. Hindi ko naman po sinasadyang napastos kayo. Ikaw, Iha, gusto mo ba ng sisiw? Ako po? Hindi na po. Marami na kami manok rito eh. May mga sisiw na rin at mga itlog na malapit na mapisa. Ganon ba? Ayos lang naman kung ganon. O sige, mauna muna ako ha. Pupunta ako dun sa gitna ng baryo.
Subalit hindi na sumagot ang matandang babaeng iyon. Ngumisi lamang ito at nagpatuloy na sa pagtulak ng kanyang kariton. Sinundan namin siya ng tingin hanggang sa maglaho siya sa dilim. Kilala niyo ba yun? Hindi. Ngayon ko lang nakita yung matandang yun dito eh. Ako rin. Pero kakaiba siya, no? Parang balot na balot ng misteryo. Nakakatakot. Hindi naman. Baka kasi dahil lang sa suot niya at itsura. Sang-ayon ako kay Rosa. Eh pakiramdam ko, hindi tao yung isang yun eh. Anong ibig mong sabihin? Mahirap ipaliwanag. Parang Parang ako? Ano ba, Simon? wala yun. Hay nako. Yan ang mauna na nga ako. Baka lumalalim na masyado yung gabi. Kaya kayong dalawa, pumasok na kayo sa loob ha. Doon nyo na hintayin si Aling Shoni. Mabuti pa nga. Tara na, Amanda. Pagkapasok namin sa bahay ay hindi nakatiis si Amanda. Tinanong niya ako kung ano ang pinatutungkulan ni Simon. Hindi naman na ako nagsinungaling sa kanya. Sinabi kong may nararamdaman si Simon na kakaiba tuwing nakikita siya. Sinabi ko na rin sa kanya ang tungkol sa lolo ni Simon. Ibig sabihin, maaaring... Ay, ano ka ba? Hindi ka aswang o ano pa man. Isang linggo na tayo magkasama nito hindi mo naman kami nilapa ni nanay. Huwag mo nang pansinin yung Simon na yun. Minsan naman hulang-hula lang din yung kutob nun eh. O sige na, magpahinga na tayo. Pero paano kung aswang pala talaga ako? Kagaya ng sinasabi ni tatay ko at ng inaakala ni Simon. Ay naku, Amanda. Huwag mo nang isipin yan. Matulog ka na. Hindi ka aswang. Para sa akin. Isang matamis na ngiti ang isinagot sa akin ni Amanda bago siya pumasok ng aming silid. Bala ko pa sanang hintayin si Nanay Shoni ng gabing iyon. Pero nang dahil sa labis na pagod, ay nakatulog ako sa mahabang upuan sa may kusina. Malalim na ang tulog ko noon nang makarinig ako ng ingay sa labas ng kusina namin kung saan nakapwesto ang kulungan ng mga inahing manok namin. Rosa, ano yung ingay na yun? Di ko rin alam. Magnanakaw ata. Sandali lang dito ka lang. Sandali. Paano kung magnanakaw nga yan at masaktan ka? Gabi na. Isa pa may gumagalang aswang, hindi ba? Yun na nga, Amanda. Kailangan ko makita kung ano mang meron doon. Huwag ka mag-alala. Kapag nagka-problema, tatakbo naman ako agad papasok dito. Hindi ko na hinintay pang sumagot si Amanda. Dala ang itak at isang ligaas na lampara ay lumabas ako ng bahay. Dinig ko pa ang ingay na gawa ng mga manok namin at ang lagutukan ng mga buto ng mga iyon. Subalit nang makaikot ako ay wala akong ibang nakita maliban sa mga manok namin na wala ng buhay. Nagkalat ang dugo sa lupa at karamihan sa mga manok ay wala ng mga ulo. Rosa, anong nangyari? Ang mga manok, patay lahat. Hala, pati yung mga sisiyo, parang pinag-aapakan. Pati yung mga itlog nito, hindi pinatawag. Basag lahat mo. Sino naman ang gagawa nito? Hindi ko alam pero Ang mabuti pa, pumasok na. Ano yun? hindi dapat tayo magtagal dito. Sige na, Amanda. Pasok na tayo sa loob. Rosa, may tao. Doon sa likod ng puno. Napatingin ako sa lugar na itinuro ni Amanda at nang hilakbot ako sa aking nakita doon. Naroon ang isang nilalang. Itim na itim ang balat, pula ang mga mata at nagtatayuan ng tila mga alambring hibla nito ng buhok na puting-puti. Natatakpan ng mga anino ng puno at kadiliman ng halos buong mukha nito kaya hindi ko ito maaninag.
Aswang! Amanda, madali ka! Pasok sa bahay, bilis! Natataranta man ay pinilit kong kumalma. Mabilis kaming tumakbo ni Amanda papasok ng bahay. Narinig ko pang umangilang kakilakilabot na nilalang na nakita namin. Pero hindi ko na yun pinansin. Na makapasok kami ay kaagad kong isinara ang pintuan. Inutusan ko naman si Amanda na isara lahat ng bintana sa silid. Maya-maya pa, mula sa labas nakarinig kami ng napakalakas na angil ng halimaw. Sinundan iyon ng mga kalmot sa dingding at malalakas na halakhak ng babae. Rosa, ano yun? Anong gagawin natin? Hindi ko rin alam. Kunin mo yung asin sa kusina. Ang alam ko, takot sa asin ang mga kagaya ng isang yan. Bilis! Oo. Babalik ako! Babalikan kita! Ano kailangan mo sa amin, ha? Babalikan kita! Unti-unting lumayo ang tawa at tinig na aming narinig. Bigla ring gumaan ang hangin sa paligid. Lumingon ako kay Amanda at nagulat ako nang makita na nakahandusay na siyang sahig. Kaagad ko siyang nilapitan at pilit na binuhat papuntang kwarto. Sinubukan ko siyang gisingin pero hindi siya nagising. Wala namang kakaiba sa kanya at normal naman ang kanyang paghinga. Kaya hinayaan ko na lamang siya matulog. Wala rin naman ako magagawa. Hindi ako makakalabas at wala pa rin si Nanay Shoni. Rosa? Amanda? Nay? Nay, Shoni! Sandali! Hinintay mo ba ako? Pasensya ka na at napasarap ang pintuhan namin ni Marites. Ginabi na ako kaya minabuti ko nang doon na magpalipas ng gabi. May nangyari ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Parang hindi ka nakatulog. Ang totoo niyan, Nay. Ilusob kami ng aswang. Ha? Ikinuwento ko kay Nanay ang lahat ng nangyari. Pati ang mga sinabi ng nilalang na nanakot sa amin ng gabing iyon at ang pagkahimatay ni Amanda. Nakita ko ang kilabot at pag-aalala sa kanyang mukha. Habang nag-uusap kami ay bigla namang lumabas si Amanda mula sa aming kwarto. Rosa? Nanay Shoni? Anong nangyari? Rosa, yung halimaw. Anong nangyari doon? Nawalan ba ako ng malay? Hinihingi lang sa tanong, Amanda. Wala na ang halimaw. Umaga na. Ikaw, kamusta ang pakiramdam mo? Ayos naman. Wala namang masakit sa akin. Pasensya na kayong dalawa kung wala ako dito kagabi para tulungan kayo. Sige na, mag-agahan na muna tayo. Ito at may dala akong mga kakanin mula sa baryo. Pagkatapos, pupunta tayo kina Kalusyo. Kailangan nilang malaman ang nangyari rito. Sige po. Nagsalang ako ng tubig at pagkatapos ay lumabas ng bahay para tingnan ang munti naming manukan sa likod. Sumunod naman si Nanay at sabay kaming nanlumo sa aming nakita. Naroon pa rin ang karumal-dumal na sinapit ng aming mga alagang manok. Diyos ko! Ano nangyari? Simon! Sino may gawa nito? Aswang daw. Rosa, bilisan nating mag-agahan. Kailangan na nating madaling makausap si Kalusyo. Hindi na biro ito. Visit, lahat ng manok natin ay pinatay. Bakas ang pagkainis sa mukha at paglakad ni Nanay Shoni. Hindi yun normal. Dahil kadalasan ay mahinahon lang ito at malambing. Maging si Simon ay hindi nakaimik at bumulong na lang sa akin para itanong kung ano talaga ang nangyari. Matapos naming mag-agahan, ay kaagad nga kami nagtungo kina Kalusyo
Siya ang pinuno ng baryo. Ang iginagalang ng lahat ng naroon. Matanda na si Calusio, pero malakas pa siya. Ito ba ang lahat ng sinasabi mo, Iya? Nakita niya talaga ninyo ang aswang. Oo, kitang-kita ho namin. Diba, Amanda? Totoo po yun. Nakakatakot po talaga. Shoni, naalala mo ba ang insidente ng mga 20 taon na ang nakakalipas? Oo, Calusio. Naaalala ko. Yun yung mga panahon na may nawawalang bata noong kapistahan. Hindi po ba? Oo. Teka, ano pong pinag-uusapan ninyo? Mahigit 20 taon na ang nakalilipas. May nangyaring insidente rito na pilit ng kinalimutan ng mga tao. Minsan kasing may aswang na ng biktima rito. Aswang ho? Oo, aswang. Kaya nga nang makarinig kami ng mga misteryosong pagkamatay ng mga hayop at yung nangyari sa anak ng isa sa ating kabaryo, ay kaagad namin ipinaronda sa mga kalalakihan. Yun nga lang ay mailap sa amin ang aswang. Nang makita ko ang nangyari sa mga manok namin, ay ang bakuran ninyo ang pumasok sa isip ko, Mang Lucio. Ako rin. Nang marinig ko ang kwento ninyo ay naaalala ko ang mapait. Naaalala kong nangyari noong mga panahon na yon. Doon ko nalaman na ang baryo ay may madilim palang nakaraan. At ang asawa at nag-iisang anak na babae ni Calusio ay naging biktima ng aswang noong panahong iyon. Naging usap-usapan iyon. Subalit sa paglipas ng mga taon, ay nakalimutan na lang din iyon ng mga tao o mas pinili nilang kalimutan na lamang iyon. Bukod sa pamilya ko, hindi ko na alam kung ilang daang sisiw ang pinatay ng hayop na yon. Sisiw ho? O Simon, ano tumahangos ka? Sa may ilog ho, pinatagpuan daw pong bata. Bata? Oo, bangkay ng bata. Nakita kong nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Calusio. Kaagad niyang ipinatawag ang ilang kalalakihan sa labas at nagdesisyon silang puntahan ang nasabing ilog. Kami naman ay dali-daling sumunod sa kanila. Pagdating namin doon ay naroon na rin ang iba pang mga taga-baryo at malayo pa lang ay maririnig na ang malalakas na iyak ng paghihinagpis ng isang babae. Calusio. Oo, Sonny. Mukhang nagbalik na nga ang pinakakinamumuhian nating bisita ng baryo. Diyos ko! Ang bata! Laslas ang leeg at puro kalmot ang mga baraso. Halatang nang laban siya. Kawawa naman. Pero teka, di ba't mga sisiw yung nasa tabi niya? Sisiw? Pinilit kong mas lumapit para makita ang itinuro ni Simon at tama siya. Sa tabi ng bangkay ng bata ay 3 bangkay ng parang napisang sisiw. Mga itim na sisiw ng manok. Kagaya ng mga sisiw na itinitinda ng matandang dumaan sa amin. Maya-maya ay tinanong ni Calusio ang umiiyak na babae, ang ina ng biktima. Sinabi nito na nilalaro nga lang ng biktima ang sisiw na nabili ng gabi nang bigla itong nawala. Hinanap di umano ito, subalit umaga na nang makita doon sa ilog na mga 15 minuto na rin ang layo mula sa baryo. Kailangan nating kumilos, Calusio. Ngayon ang ikalawang araw ng pista at mas maraming pupunta dito ngayon. Baka makasalisin na naman ang hayop. Oo. Paigtingin natin ang bantay at ronda. O sa banda, bukod sa sinasabi ninyong aswang na lumusob sa inyo, wala na ba kayong ibang nakita o naramdaman man lang bago o pagkatapos ng insidenteng yon? Yung mga sisiw ho. Isiw, Oo. Meron po kakaibang matandang babae na dumaan sa amin ng gabing yun. May tulak siyang munting kariton na naglalaman ng itim na sisiw. Sinita ko pa nga po yun at sinabing dapat makukulay ang sisiw na ibenta niya at hindi itim. Calusio,
malakas ang kutob ko na may kinalaman ng mga sisiw na yun sa pagkamatay ng bata. Siguro nga, ang sabi ng nanay, pinakita rin niya kung bakit 3 sisiw ang nariyan. Samantalang isa lang naman ang pinili ng kaniyang anak. Kung buhay lang sana ang lolo mo, Simon, makakatulong sana siya sa atin kagaya noon. Hindi naman kasi tayo maaaring manghuli lamang ng dahil sa makahaka-haka lang. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Matapos iyon, ay kaagad na pinaalalahanan ni Carlucio ang mga taga-baryo na huwag nang palabasin ng mag-isa ang mga bata, lalong-lalo na sa gabi. Subalit hindi niya ipinatigil ang pista, lalo na at darating daw ang alkalde at iba pang matataas na tao para makita ang aming pagdiriwang. Bakit wala man lang kayong naikwento tungkol sa nangyari noon, Nay? Ikaw rin, Simon. Mukhang may alam ka eh. Yun kasi yung habili ng lolo ko noon eh. Tawag daw namin ilalabas na may aswang silang nakalaban at napalayas dito. Para daw hindi matakot yung mga tao dito at hindi mag-iwasan. Total, napalis naman na nila yung aswang eh. Totoo yun, Rosa. Isa pa matapos noon na wala nang nangyari pang ganun. Kaya nakalimutan na rin namin. Pero sa pagkakatanda ko, hindi mismo ang lolo mo Simon ang nakapagtaboy sa aswang na yun. May iba pa bang albularyo dito? Wala na. Pero tama po kayo, Hanay Shoni. Sa kwento po ni Lolo, may isang mabuting aswang di umano ang lumaban at nagtaboy sa mga aswang na minsang nagasik ng lagim dito. Hindi ko na alam ang detalye pero yun yung totoong kwento eh. Mabuting aswang? Meron bang ganun? Nang maitanong iwan ni Amanda, ay natahimik kaming 3 nila Simon at Nanay Shoni. Tama lang naman na magduda siya. Kilala ang mga aswang bilang mga malulupit at nakakatakot na mga nilalang. At malayo sa alam naming katangian nila ang pagiging mabuti. Dumating ang mga pulis at nag-imbestiga. Pero wala silang napala ng araw ding iyon. Nagkibit balikat lang din sila nang sabihin ng ilan na aswang ang may gawa noon. Lumipas ang umaga at nang sumapit ang hapon ay nagsimula na nga ang programa sa gitna ng baryo. Ganon din ay nagsibukasan na ang mga tindahan ng mga kakanin at minatamis. Mga bagay na dinadayo sa amin tuwing pista. Doon, Amanda, sa gilid ng lababo sa may lutuan. Sabitan mo rin ng bawang doon. Tapos yung kwarto ninyo, lagyan din ninyo. Rosa, ikaw naman ang magsaboy ng asin sa labas, sa paligid ng bahay. Opo, Nay Shoni. Epektibo ba talaga ito, Nay? Sa karanasan namin, oo. Kaya para hindi tayo pasukin at para hindi na maulit yung nangyari kagabi, sumunod na lang kayo. Oh, abala po pala kayo. Napaaga ata ako ah. Aba at bihis na bihis ha. Akala mo naman napakalayo ng pupuntahan. Kaya nga. Aba syempre dapat maayos akong tingnan kapag kasama ka, Rosa. Ewan ko sa'yo. Hindi na lang siguro ako sasama sa baryo. Oh, bakit naman? Binigyan na nga kita ng maisusuot mo, ah. Baka kasi makaistorbo na ako sa inyo niyan. Alam ko namang gusto kang masolo nitong si Simon at naiinis siya kapag lagi ako nakadikit sa'yo. Uy, dito yan ah. Yung una, ayaw kita. Oo, pero kapag nakikita ko masaya si Rosa na kasama ka, masaya din naman ako. Hindi naman kasi ganun karami ang kaibigan namin dito, kaya ganun talaga. Talaga? Oo, kaya sumama ka na sa amin. Magsasayaw tayo doon. Siya nga naman, Amanda. Pero tandaan ninyo, may panganib na nag-aabang sa paligid ngayon. Maging mapagmasid at huwag kayo maghiwa-hiwalay. Opo. Pero mabuti na ang handa, Amanda. Magsupot ka na ng asin yung kasya lang sa mga bulsa natin. Sige, para may panglaban tayo sa halima kung sakali. Tinapos namin ang pagsasabit ng mga bawang at pagsasaboy ng asin sa paligid ng aming bahay. Wala mang kasiguraduhan na makakatulong sa amin ang mga iyon, ay napanatag naman noon kahit papano ang kalooban namin na hindi kami basta-basta mapapasok ng gumagalang aswang. Matapos yun ay nagluto na ako ng hapunan.
Kumain kami, nagbihis at saka umalis para sa kapistahan. Sigurado po ba kayong hindi kayo sasama, Nay? Naku, hindi na. Magiging sagaba lang ako sa pagsasaya ninyo. Basta wag na magpapaabot ang 10 oras ng gabi. At wag dadaan sa madilim na mga lugar. Maraming tao ngayon. Sumabay kayo sa kanila. Masusunod po. Ilang beses kong pinilit si Nanay Shoni na sumama sa amin noon. Nag-alala kasi akong baka kung mag-isa siya, ay lusubin siya ng aswang. Pero hindi talaga namin siya nakumbinse. Maghahasa pa raw kasi siya ng itak para may sandata kami kung sakali. Ang sabi rin niya, sigurado siyang hindi lulusob ang aswang. Lalo na maraming mga tao maaaring makakita rito. Maaga rin nagsimula ang pagronda ng mga kalalakihan sa amin. At mas marami sila. Nakailang balik na nga sila sa amin kahit maliwanag pa. Huwag kang mag-alala. Hindi mapapahamak si Nanay Shoni mo. Kilala mo naman yun. Mahining pero matapang. Kahit na, Simon. Babalik na lang ako, Rosa. Nag-aalala rin ako kay Nanay Shoni eh. Kayo na lang ang tumuloy. Sige na. Hindi. Babalik tayong lahat. Pasensya na, Simon. Kung gusto mo tumuloy, ayos lang naman. Ano ba naman kayo, oh? Kung hindi kayo tutuloy, aba, hindi na rin ako tutuloy, no? Ganito na lang. Bibili na lang ako ng makakain at maiinom tapos pagsaluhan na lang natin sa inyo. Aba, magandang idea yan. O sige. Teka, may gumalaw banda doon oh. Doon sa may banda ron. Sa may papasok papunta doon sa manggahan. Saan? Simon, itutok mo nga yung flashlight. Alam mo, ang mga bata nga yun, ah. Teka, anak ni Maaling Marta yun, ah. Ito yung apo ni Aling Iska. Saan papunta yung mga yun? Iba ang kutob ko. Iba ang paraan ng paglakad nila. Sabay-sabay at parang dinumero. Parang may kumukontrol sa kanila. Oo nga. Ang buti pa, puntahan natin. Dalihan natin. Sinundan nga namin ang mga bata. Medyo may kalayuan sila sa amin. Tinawag namin ng tinawag ang mga pangalan nila. Sinigawan namin sila. Subalit hindi man lang sila lumingon. Hanggang sa tuluyan na kaming makalapit sa kanila at talagang manghilakbot kami sa aming nakita. Tonyo! Tonyo! Hala, bakit ganyan sila? Hindi man lang kumukurap yung mga mata nila at nakangangalang. Wala silang malay. Ano nangyari sa mga to? Tonyo! Tonyo! Teka, mga sisiw ang mga yun, hindi ba? Nasaan? Ala, oo nga, makaitim na sisiw. Pagkasabi ko noon ay bigla na lamang bumagsak ang isa sa mga bata sa lupa. Sumunod doon ay si Tonyo naman ang biglang bumagsak. Sinubukan namin silang gisingin pero talagang wala na silang mga malay. Bubuhati na sana namin ang mga bata nang biglang parang dumilim ang paligid. Akala ko ay ako lang nakapansin noon. Pero hindi pala. Parang dumidilim ata. Ano parang? Tumidilim talaga. Inis, pati itong flashlight, naglolo ko na. Patay sindi. Teka, nasa na tayo? Parang nasa gitna na tayo ng kakahuyan. Kanina lang naroon tayo sa may bungan. Mag-iingat kayo. Nasa teritoryo niya tayo. Teritoryo? Ng aswang? Oo! Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Umihip ang malakas at napakainit na hangin na nagpatayo sa aming mga balahibo. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Parang hirap akong huminga. At parang gustong tumakbo palayo ng katawan ko mula doon. Mga tagapal talaga kayo. Kung hinayaan nyo na lang sana ninyo ang mga batang yan na mapalapit sa akin, edi sana patapos na akong kumain para sa buwang ito. Sino yun? Amanda, tulong! Ay, ganito.
iayos natin itong mga bata sa may gilid. Iiwanan natin sila? Hindi. Pero tama si Rosa. Itabi na muna natin yung mga bata. Hindi tayo basta-basta makakalabas ng lugar na to. Miss, naramdaman ko lang agad yung aswang eh. Huwag mo nang sisihin sa sarili mo, Simon. Wala naman nakakaalam talaga sa kakayahan ng aswang na yan eh. Kung hindi tayo lumapit, malamang, mangkay na ang mga naabutan natin sa mga batang ito. Huwag na kayong magtalo. Wala namang makakalabas sa inyo rito. Ang mga bata, kayong tatlo, lahat kayo ay kakainin ko. Subukan mo! Lumabas ka na! Bakit? Ano kaya ang gagawin mong bata ka? Kaya mo ba kaming taluning dalawa? Dalawa? Marami kayo? Bakit hindi mo tanungin ng babae sa tabi mo? Lumingon ako sa pwesto ni Amanda at nanghilakbot ako nang makitang iba na ang kanyang itsura. Nangingitim na ang balat sa kanyang katawan at bakatang napakarami niyang ugat sa leeg at sa braso. Bigla niyang itinuon sa akin ang nanilisik niyang mga mata at walang ano-anong sinunggaban niya ako. Amanda! Amanda, ano nangyari sa'yo? Amanda! Tingnan mo si Rosa! Amanda! Sinubukan ni Simon na alisin si Amanda mula sa pagkakadagan sa akin. Subalit napakalakas nito. Kaya naman wala nang nagawa pa si Simon kung hindi buong lakas na tadyakan si Amanda. Tumaysik ito. Aktong itatayo na ako ni Simon nang biglang may lumabas na tila anino sa likuran nito at kinagat siya sa leeg. Napasigaw si Simon sa sakit. Kaagad ko siyang hinila at nanghina ang mga tuhod ko nang makita ang dugo na umaagos mula sa kanyang leeg. Rosa! Tumakbo ka na! Tumawag ka ng tulong! Hindi! Hindi kita iiwan, Simon! Nakakatuwa naman. Ikaw, yung matandang tindera na itim na sisiyo. Sinasabi ko na nga ba? Hayop ka! Aswang ako, hindi hayop. Ang totoo ay nahuli na kayo. May dalawa na akong nabiktima kanina. Nakakarami na rin ako ng naibentang itim na sisiw doon sa pista. Hindi magtatagal. Darami pa ng darami dito ang mga bata. Yung batang yan, hindi ko kakainin. Paglalaruan ko na lang hanggang mamatay. Amanda! Amanda, tumigil ka! Hindi mo kasi dapat saktan. Hayop ka! Anong ginawa mo sa kanya? Ako? Wala! Yan talaga ang pagkatao niya. Dahil isa siyang aswang. Kung may ginawa man ako, iyon ay ang ginising ko lamang ang natutulog na sumpa sa loob ng katawan niya. At kinontrol ko lamang siya. Kalokohan! Hindi aswang si Amanda! Sigurado akong may ginawa ka sa kanya kaya siya nagkakaganyan! Ano ka ba? Siya ang aking apo. Anak siya ng traidor kong anak. Paanong? Ako at ang ina ni Amanda ay minsang naging magkasama sa pag-aasik ng lagim sa mga lugar dito sa isla na to. Pero umibig siya sa isang tao at simulang nagbago. Iniwan niya ako at sumama sa kanyang lalaki. Hindi lang yun, pinilit niya rin akong tumigil sa pagkain ng tao. Kung ganun, tama ang ama ni Amanda. Aswang talaga siya at ang kanyang ina. Nagkaharap kami ng anak kong yan dito. Oo, dito mismo. Inabol niya ako para pigilan. Pero hindi ako nagpasindak. Bakit ako titigil sa pagkain ng mga tao? Iyan ang nagbibigay sa amin ng lakas. Kung ganun, kayo rin yung mga aswang na minsan sumalakay rito. At ang anak ninyo, ang mabuting aswang na nagtaboy sa inyo. Ang mabuting aswang? Nakakatiri? Naitaboy? Bakit? Napatay ko naman siya. Nasugatan lang niya ako ng malubha pero ako pa rin ang nagwagi.
nagpalakas akong muli. Kumuha ng mga bagong kaalaman. Mas malakas na ako ngayon. Kaya ako ang nanalo sa amin. Ang mabubuti, walang malakas na mabuti. Matapos iyon ay mabilis siyang sumunggab sa amin. Mabilis na humarang sa harapan ko si Simon at nakipagbuno sa matandang aswang. Kaagad na inilagay ng aswang ang mga kamay niya sa leeg ni Simon at pinisilito ang kanyang kagat. Napasigaw muli si Simon. Ginawa kong lahat para mailayo ang aswang sa kaibigan ko. Buong lakas ko siyang hinila. Subalit napakalakas niya. Tinabig niya ako ng kanyang braso. Tandang-tanda akong tinamaan ako ng sa sentido. Dahilan para tumalsik ako at mahilo. Rosa! Alalahanin mo ang sarili mo, bata. At huwag kang mag-alala. Isusunod ko naman siya kaagad sa iyo. Nagdodoble pa ang aking paningin. Subalit kitang-kita ako kung paano itinulak ng aswang si Simon sa lupa. Hindi ito nagbabagong anyo, maliban sa tumuli sa mga kuko nito. Pero napakalakas nito. Umibabaw ito kay Simon at ngumanga ng pagkalaki-laki. Ang kakagatin na nito ang kaibigan ko nang dukutin ni Simon ang asin sa kanyang bulsa at buong lakas niyang iyong hinampas sa mukha ng matanda. Doon ko naalala na may baon nga pala kaming asin. Ayop ka, Amanda! Tapusin mo na ang mga ito! Binigyan na kita ng permiso! Kasabay ng pag-angil ni Amanda ay ang aking pagtayo. Nahihilo pa ako pero pinilit ko ang aking sarili. Mabilis siyang tumakbo palapit kay Simon. Noong mga oras na iyon, ay wala akong ibang nasa isip kung hindi ang iligtas si Simon. Tumakbo ako kay Amanda. Sinalubong ko siya at buong lakas ko siyang itinulak. Nagawa ko siyang mabuwal, pero hindi yun nagtagal. Muli siyang tumayo. Lusob na siya nang dukutin ko ang supot ng asin na nasa aking bulsa. Amanda! Ayaw kitang saktan, Amanda. Alam kong naririnig mo ako. Amanda! Amanda, hindi ikaw yan. Mabuti kang tao. Maalalahanin, mapagmahal, Amanda! Amanda, pakinggan mo ako! Amanda! Ako ang pakinggan mo! Maswerte ka nga nang makita kitang muli. Ikaw na lang ang kabayaran ng iyong ina sa mga ginawa niya sa akin. Sumunod ka na sa mga utos ko, sa ayaw mo at gusto. Tumigil ka, aswang! Hindi parang hayop si Amanda na papasunurin mo lamang sa gusto mo. Tao siya! Meron siyang sariling damdamin at pag-iisip. Meron siyang karapat na mabuhay na paraang gusto niya. Amanda! Amanda, huwag kang makinig sa kanya! Para namang mababali ng simpleng mga pananalita mo ang sumpa na ininigay ko sa kanya. Hangal! O sige na, Amanda! Patayin mo na sila. Gusto ko sana ako ang kumigil sa buhay nila pero sabihin na lang natin na regalo ko sa kanila ang pagiging ganap mong aswang. Amanda, wag! Rosa! Lulusubo na ako ni Amanda nang biglang tumalon sa harapan ko si Simon. Niyakap niya ako at bumagsak kami sa lupa. Buong akala ko ay lulusubo na kami ni Amanda. Subalit nagulat na lamang ako nang nagsisigaw ang matandang aswang. Ito pala ang nilusob ni Amanda. Gamit ang matatalas na kuko ay binalak niya itong bulagin. Subalit nagawa itong salagin ang atake niya at patalsikin siya. Dahilan para tumama siya sa isa sa mga puno doon. Tampalasan! Judas! Kagaya-gaya ka ng iyong ina! Amanda! Rosa, tumakas na kayo. Ako nang bahala rito. Pero paano? Nasa ilalim pa rin tayo ng kapangyarihan niya. Hindi yan totoo. Kanina lang yun. Gusto lang niya tayong paniwalain na ganun nga ang nangyayari.
Pero ang kapangyarihan niya ay gumana lamang sa atin nung sinundan natin ng mga bata. Magtigil ka! Ikaw ang magtigil. Ni hindi kita kilala. Tama si Rosa. Wala kang karapatang kontrolin ako. Halimaw ka. Sige na. Rosa, Simon, ibaba na ninyo ang mga bata. Pero paano ka? Hindi ka namin pwedeng iwan dito. Rosa, kung hindi kayo aalis, baka lahat tayo rito ay mamamatay. Kasama ng mga inosenteng batang yan. Tama siya. Tayo na, Rosa. Pero Simon! Naiintindihan kita. Pero isipin mo yung mga batang yan, Rosa. Nagulat na lamang ako nang lumusob sa amin ang matanda. Mabilis naman akong hinila ni Simon palayo at dinamba ito ni Amanda. Ilang beses niyang pinagsusuntok ang aswang bago tumingin sa akin. Umaliwalas na ang kanyang mukha. Hindi na siya mukhang halimaw. Sige na, Rosa. Huwag nang matigas ang ulo. Amanda! Salamat sa lahat. Ngumiti siya sa akin. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko noon. Kung lungkot ba o ano. Pero isa lang ang sigurado ko noon. Parang nagpapaalam na siya sa akin. Sasagot pa sana ako nang hilahin ako ni Simon. Sugatan man siya ay pinilit niyang binuhat ang isa sa mga bata. Muli akong lumingon kay Amanda. Naabala sa pagsuntok sa mukha ng napailalim niyang aswang. Doon ko naisip na ginagawa ni Amanda ang lahat para makatakas kami. Lalo na ang mga batang kasama namin noon. Maligtas lang natin yung mga batang to. Babalik na tayo para tulungan si Amanda. Eh, huwag kang mag-alala. Talaga? Oo, pangako yan. Kaibigan natin siya. At alam kong parang kapatid na yung turo mo sa kanya, no? Ayun, yung mga tao! Tulong! Tulungan niyo kami! Simon! Rosa! Nasaan? Iyon! Kami nga ho! Diyos ko po. Saan kayo nang galing? At ang mga batang to? Anong nangyari? Nakaengkwentro po namin yung aswang. Pero po sa gitna ng kakahuyan halos paakyat na ng bundok. Sinundan po namin ng mga bata at nailigtas sa kami noon. Doon ba nakuha ni Simon ang mga sugat na ito? Halika na muna at kailangan yung magamot. Hindi na ho. Kunin lang po ninyo itong mga bata. Pabalik po kami ron. Teka, nasaan pala si Amanda? Siya nga po ang babalikan namin. Ha? Bakit niyo siya iniwan? Mahirap pong ipaliwanag pero siya po ang nagligtas sa aming lahat. Pakiusap po, tulungan po natin siya. Sige, sasabahan kayo ng mga kalalakihang ito. Mga kabaryo, sabahan ninyo si Rosa at Simon. Ako nang bahala sa batang ito. Kailangan ko lang ng dalawang tutulong sa akin. Ikaw, Shoni, ikaw, sumama ka sa akin. Sasama ako sa kanila. Hindi na po, Nay. Kami na po ang bahala. Hindi. Sasama ako at ililigtas ko rin si Amanda. Shoni, may edad ka na. Hayaan mo na sila. Magiging pabigat ka lamang ron. Magtiwala ka sa kanila. Minsan kailangan natin magtiwala sa mga kabataan. Para sa kay kaunlad ng baryong ito, kaya na nila yan. At napakarami na mga kasama nila. Sige, pero Rosa, mangako ka. Babalik kayo ng ligtas. Opo. Mga kasama, tara na at baka mahuli pa tayo. At hindi pa natin nabutan si Amanda. Dali-dali kami pumasok muli ng kakahuyan. Hindi ko na alam kung ilang kalalakihan ang kasama namin. Pero marami-rami sila. Nung una ay nasa unahan pa nila ako. Subalit bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Dahil na rin sa pagod. Oh, ayos ka lang ba? Dapat yata nagpaiwan ka na eh. Hindi ah. Nakikipaglaban si Amanda doon mag-isa. Hindi ako pwede magpadala sa pagod lang. Ganon, tara na. Baka mamaya hindi pa natin siya abutan. Huwag ka magsalita ng ganyan. Doon, bilis mga kasama! Sinundan namin ang sigaw. May kalayuan na iyon sa lugar kung saan kami nanggagaling. Parang nasa kabilang direksyon na. Pero iyon pa rin ang sinundan namin. Paakyat na iyon.
Nagkaroon na ako ng pagdududa noon kung tama ba ang daan na tinatahak namin. Nang marinig muli ang malakas na tili ng matandang aswang, inakyat namin ang isang mababang bangin. Nauna ako sa kanila at pagkaakyat ko ay agad kong nakita si Amanda. Nakaluhod ito. Hinihingal at puno ng mga dugo ang mga braso. Sa harapan niya ay ang bangkay ng matandang aswang na umuusok. Sa paligid nila ay ang bangkay ng napakaraming itim na sisiw ng manok at bibe. Amanda! Amanda, Diyos ko po! Ayos ka lang ba? Rosa, bumalik ka. Oo naman. Hindi ka namin pwedeng iwan ng ganun lamang. Yung mga bata, Ayos na sila. mabuti naman kung ganun. Pero, bakit pa kayo bumalik? Bakit pa ninyo binalikan ang tulad kong Dahil kaibigan ka namin. Wala silang naging alam sa mga nangyari sa'yo kaya huwag kang magbabanggit tungkol dun ha. Oo nga naman. Salamat. Hindi ko alam kung kailan ako nakaramdam ng ganitong klase ng pagmamahal. Salamat, Rosa. Simon. Niyakap ko ng mahigpit si Amanda. Yumakap rin siya sa akin. Subalit hindi iyon nagtagal. Bumitaw siya at napansin kong nang lupaypay na. Sinubukan ko siyang gisingin subalit pinigilan ako ni Simon. Tulog na raw si Amanda malamang ay dahil iyon sa pagod. Doon ko napansin na may paso ang halos kabuuan ng kanyang kanang palad. Ang sabi ni Simon, maaaring makuha iyon ni Amanda nang ginamit nito ang asin sa pagtalo sa matandang aswang. May bakas rin kasi ng asin sa paligid. Itinabi namin si Amanda at inasikaso namin ang bangkay ng aswang. Hindi iyon tumitigil sa pag-usok. Ilang beses din iyong tinusok ng mga pinutulis ng kawayan para masiguradong patay na. Matapos iyon ay pinababa na kami ng mga kalalakihan. Kasama ng dalawa pang pinakuha nila ng pala. Sila na rin ang bumuhat kay Amanda. Amanda! Simon! Ay! Gising na si Amanda! Rosa, Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Amanda. Mabuti naman at nagkamalay ka na. Maluhaluhang niyakap ni Nanay Shoni si Amanda at maging ako ay nakisama na sa yakapang iyon. Humagulgol naman ng iyak si Amanda habang nakasubsob ang mamukha sa tiyan ni Nanay Shoni. Isang eksenang umantig din sa aking puso. Bakit pa po ninyo ako inuwi dito? Aswang po ako. Hindi po ako nararapat dito. Ano ka ba naman? Eh kung pababayaan ka namin, saan ka pupunta? Mapapahamak ka. Mamaya hindi lang palang aswang na yun ang nakasubaybay sa'yo. Pero paano po? Paano po kung bigla ako na lamang kayong saktan? Hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kapag nangyari yun. Kung mag-alala, kung kailangang itali, tatali kita sa gabi. Hindi mo naman ginustong maging aswang, di ba? At saka niligtas mo kami, Amanda. Hindi ka likas na masama. Rosa, pero paano kung... Eh, kilala ang pamilya ko na magaling na manggagamot sa kabilang bayan. Dadalhin ka namin doon. Hanapin natin ang paraan ng pagiging aswang mo. Oo, kaya huwag ka mag-aalala. Hindi ka namin iiwanan. Hindi ka nag-iisa, Amanda. Salamat. Salamat sa inyo. Matapos noon ay niyaya namin siyang mag-agahan. Subalit hindi na tinatanggap ng kanyang sikmura ang mga pagkain namin. Nagsuka siya at nagsimulang magpantal ang buong katawan. Naisip ko na marahil ay dahil iyon sa asin, bawang at iba pang rekados ng pagkain.
Sandali at hahanap ako ng makakain mo. Ano bang gusto mo kainin? Hindi ko alam. Parang ang pait ng pagkain noong sinubo ko eh. Tapos parang gumuguhit sa lalamunan ko. Malamang na dugo ang kailangan niya. Maghahanap ako sa labas. Mga kalahating oras din ang lumipas noon bago bumalik si Nanay Shoni. At pagbalik niya ay mayroon siyang dalang supot. Puno iyon ng dugo. Pagkapasok pa lang ni Nanay, ay kaagad nang tumakbo si Amanda papunta sa kanya at kinuha ang supot. Parang uhaw na kinagat nito ang plastik at sinipsip ang dugong laman noon. Ang sarap po. Ang tamis. Amanda, Mabuti ba? Daling na natin siya sa kaibigan namin. Ayaw kong sabihin ito sa harapan ninyong lahat pero sarap na talaga siyang aswang. At kadalasan ang mga bagong aswang ang pinakamababangis. Dahil hindi pa nila kayang kontrolin ang kanilang mga sarili. Patawad. Patawad kung natakot ko kayo. Sige, tara na dun sa kaibigan mo, Simon. Natatakot rin ako sa sarili ko eh. Matapos na magbihis at maghilamos, ay bumiyahe na kami patungo sa kabilang bayan. Nakasalubong pa namin ang isa sa mga kalalakihang kasama namin noon at natagpuan nga nila ang dalawang bata pa na sinabing biniktima ng aswang. Nakaburol na raw iyon. Kaya naman sinabi na lamang namin na dadalaw kami doon sa gabi. Halos isang oras din na naging biyahe namin papunta sa albularyo. At pagdating namin doon, ay sinalubong agad kami ng napakahabang pila. Subalit nang makita ng albularyo si Simon, ay kami ang inuna nito. Subalit unang harap pa lamang nito kay Amanda, ay napailing na ito kaagad. Matapos dasalan at kausapin si Amanda, ay kay Simon na nakipag-usap ang albularyong iyon. Pagkatapos ay si Simon na ang nagsabi sa amin ng lahat. ano daw? Ano daw kailangan natin gawin? Ang sabi niya, Sige lang, Simon. Handa akong makinig. ang pagiging aswang mo raw, namana. Hindi raw ito nailagay sa'yo kaya hindi ito maaalis. Meron daw paraan pero hindi niya gagawin dahil maaaring malagay ang buhay mo sa alanganin. Ayos lang naman. Wala rin namang mangyayari sa akin kung magiging ganito na lang ako. Pero maging siya kasi malalagay sa panganib kaya hindi ka raw niya kayang gamutin. Ha? Huwag ka mawalan ng pag-asa, Amanda. Hahanap tayo ng ibang albularyo. Hindi ka namin papabayaan. Kaya sa ngayon, magpahinga muna tayo. Tama si Rosa. Aalis ako para maghanap ng iba pang manggagamot. Hindi ka namin susukuan, Amanda. Salamat po. Salamat po talaga sa inyo. Matapos yun ay umuwi na kami. Hapon noon at napakatindi ng sikat ng araw. Umalis si Nanay gaya ng sinabi niya. Si Simon naman ay sandali ring umuwi. Ako at si Amanda lamang ang naiwan sa bahay. Nagpaalam si Amanda na matutulog. Hinayaan ko siya at tumambay ako sa tapat ng bintana namin sa loob ng bahay. Hindi nagtagal ay tinamaan na rin ako ng antok at hindi kalaunan ay nakatulog. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakatulog noon. Pero pagbangon ko, ay isang puting papel ang nakita ko sa tabi ko. Ano to? Liham yun mula kay Amanda. Pangalan niya kasi ang una kong nakita sa ibabaw ng sulat. Hindi ko pa iyon nasisimulang mabasa. Subalit nangilid na ang aking luha. Alam ko na kung tungkol saan ang liham na iyon. Binasa ko iyon at hindi nga ako nagkamali. Umalis na si Amanda. At wala siyang sinabi kung saan siya pupunta. Ayaw di umano niyang mapahama kami ng dahil sa kanya. Hinanap ko siya sa loob ng bahay. Tinawag ko ang pangalan niya. Lumabas ako at hinanap siya sa paligid. Pero wala na talaga siya. Lumipas sa mga taon at wala na talaga kami narinig mula sa kanya. Magpas hanggang ngayon ay umaasa akong isang araw
magkukusgan muli ang landas namin. Kahit man lang sana bago kami mamatay ni Simon, na siya rin aking napangasawa. Amanda, kung naririnig mo man ang kwentong ito, sana ay maalala mo na may kaibigan ka. Isang kapatid na naghihintay sa pagbabalik mo. Maging aswang man o ano. Hanggang dito na lamang, Madam Venus. Maraming salamat sa inyo. At sana huwag ninyong dinasin ang mga dinanas namin ni Amanda.